Okay, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo ngayon, anong oras man po dyan sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan, muli po, magandang araw, Pilipinas at mundo. Mga kabunyog, subaybayan natin lagi to. Patuloy natin itong subaybayan. Huwag tayong magkampante, huwag tayong magkumpiyansa na dahil parang kahapon maganda yung balita, no? Maganda yung balita kahapon na yung Kamara na puwersa na yung pinaglalaban natin na yung pondo sa confidential funds at intelligence funds ng mga ahensyang wala namang trabaho sa national security o mandato tulad ng Office of the Vice President, yung DepEd. Ang pinaglalaban natin ay ilipat yon dun sa mga may gawain talaga sa national security. Lalo na ngayon na umiinit ang issue ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya dun dapat ilagay ang confidential funds. Kaya natutuwa tayo na nag-release ng statement ang Kamara, mga kabunyog, na ganun daw ang gagawin nila. I-re-realign daw yung mga budget ng mga ahensya na wala namang mandate sa national security, i-re-realign, ililipat papunta doon sa Philippine Coast Guard, sa BIFAR. Bibigyan na rin ng BIFAR ng confidential at confidential funds, ang BIFAR. So, maganda pong balita yon. Kaya lang, nagtataka ang marami, bakit natapos na yung pagboto kahapon? Ito nga po ang ito yung announcement kahapon. Sa boto, ang boto kahapon, 296 yung bumoto ng yes. So ibig sabihin mga kabunyog, kahapon niratsyada ng Kamara na mailusot na yung budget. Ngayon, nagtataka ang marami, nagtatanong sa akin, Attorney Enzo, patuloy tayo. So mga kabunyog, nagtataka ang maraming nagtatanong sa akin, Attorney, akala ko ba babaguhin yung budget? Akala ko ba aamyendahan tapos yung confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President ililipat na sa Coast Guard, sa BIFAR, sa National Security Council. Pero ang balita naman ito, House Alert. Sa botong 296 na yes, 3 na no, 0 na abstain. Sinagasa na maaprubahan ng Kamara ang panukalang pambansang budget sa kabila ng puna ng mamamayan na nilalaman nito ang bilyong confidential funds habang kaltas ang pondo para sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo. So nagtataka ang marami. Bakit, Attorney, ang sabi sa balita, walang binago, walang amendment. Yung 5.728 billion, o trillion, sorry. Yung 5.728 trillion na budget ay hindi binago, ganun pa rin. So parang ano ba talaga? Akala ko ba yung budget ng Office of the Vice President kakaltasan na? Yung confidential funds aalisin na, ililipat na doon sa Philippine Coast Guard, sa BIFAR. Pero kahapon daw, inaprubahan na. Mukhang magulo. Ano ba talaga, Attorney, ang totoo? Kaya sabi ko, i-discuss ko nga ngayon ito. Ang totoo, mga kabunyog, mga kababayan, ganito po ang nangyari. Para lang po maunawaan ng ating mga kababayan at mga taga-subaybay. Alam naman po natin, September 29 po kasi bukas, hanggang bukas na lang ang session ng Kongreso. Magbe-break na sila. Magbe-break po ang Kongreso. Ngayon, ang ginawa ni Marcos Jr., dahil magbe-break ang Kongreso, gusto niya na bago mag-break ang Kongreso, ay mailusot na ang budget. Kumbaga, sinertifyan niya ito na urgent. Sinertifyan niya na urgent. Ngayon, ang nangyari mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, dahil sinertifyan ng presidente na urgent, yung third and final reading, ginawa na sa same day, kahapon. Kaya niratsyada sa madaling sabi. Sa katunayan, nagsasalita pa si Congressman Raul Manuel, kine-question niya bakit niraratsyada.
Bakit niraratsyada? Ang ginawa sa kanya, siya, ah, inoff yung mic niya. Habang nagsasalita pa si Congressman Raul Manuel, inoff yung mic. Kasi ang issue sana na gustong erase ni Raul Manuel, bakit kailangang mabilisin? Hindi pa nga tapos. Which is tama naman. Which is tama naman. Ang sinasabi ng Kamara, magkakaroon na ng amendments. Ibig sabihin, yung mga budget ng confidential funds, i-realign. Pero ang ginawa kahapon, tinapos na yung deliberation sa third and final reading. On the same day. Bawal po yan sa Constitution. Actually, hindi pwede na on the same day, yung third and final reading, gagawin mo. Masyadong garapal yan. Ang only exception is kung may certification ang presidente na urgent. In that case, sinertify ng presidente na urgent. Ang problema, ang pagsisertify ng presidente na urgent yung isang bill na mailusot kapag may emergency, may calamity. Ngayon, mayroon bang emergency? Mayroon bang calamity para maging urgent yung bill? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yun ang kini-question ni Congressman Raul Manuel. Nagsasalita siya. Bakit gusto niyong tapusin ngayon? Bakit gusto niyong iratsyada? Marami pa kaming tanong. At saka yung sinasabing i-amend kasi i-realign yung budget ng confidential funds, bakit hindi na natin gawin ngayon? Bakit kailangang tapusin kaagad yung deliberation? Marami pang dapat na pag-usapan. Ano bang pinagmamadali nyo? Ay ang sinasite nila, mayroon ngang certification ng president na urgent. Ibig sabihin, bago mag-break, talagang ilulusot nila. Ang problema, hindi pa tapos marami pang dapat na marami pang dapat pag-usapan. So anong ginawa ng Kongreso? Ginamit yung power ng yung kapangyarihan ng mayorya. Enough yung mic ni Raul Manuel. So, ang ginawa nila, nagbutuhan na kahapon. So 296 na pabor, 3 na kontra at 0 abstention. So ang ibig sabihin po niyan, tapos na sa Kamara yung budget. Ngayon, paano, ang maraming tanong, paano na yung sinasabing aamyendahan at yung mga confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd ay i-realign? Ang sabi ng Kongreso, pag-uusapan na lang yan sa smaller group. Mayroong maliit na grupo na lang ng Kamara na mag-uusap-usap tungkol doon. Kasi magkakaroon pa po ng bicameral conference. Magkakaroon ng bicameral committee. Kasi may version ang Senado. May version din ang Kamara. Iti-trace out yung mga pagkakaiba-iba sa versions doon sa tinatawag na bicameral committee. Ang sabi ng liderato ng Kamara, anumang pagbabago na pinupropose nila, lalo yun dun sa confidential funds, gagawin dun ng maliit na grupo na lang ng Kamara. Magbubuo sila ng committee nila na ihaharap sa committee ng Senado. Yan yung tinatawag na bicameral committee. Pero bakit ba nagmamadali? Yun ang issue Yun ang issue. Bakit kailangang madaliin? Tama rin yung punto ni Congressman Raul Manuel. Bakit sinertifyan na urgent ng presidente? Hindi naman kailangang magmadali kasi ano pa lang naman ngayon? October. Papasok pa lang tayo ng October. Patapos pa lang ang September. Ang kailangan, maipasa ang budget bago magtapos ang taon, mapirmahan ng presidente. Ang layo pa niyan. Bakit kailangang certifyan ng presidente na urgent? Dahil sa certification ng presidente na urgent, sumunod yung kanyang mga tao sa Kamara at sa Kongreso. Niratsyada nila. Kahit ongoing pa yung mga deliberations, tinapos na. Nagsasalita pa si Raul Manuel, enough na ang mic. Ganyan kabastos ang Kongreso. Tama si Francis Anthony Collis, magbabakasyon na. Ang gusto ng presidente, bago magbakasyon, mailusot na. Kaya ang ginawa ng presidente, nag-certify na urgent para on the same day, yung third and final reading, gawin na. Kaya yun yung ginawa kahapon. Kaya mapapansin nyo, nagdi-deliberation pa, nagkakaroon pa ng deliberation, tinapos na mga kabunyog, mga kababayan. Bakit ganon?
kasi nga sinertify yan na urgent. Pero ang pagsisertify ng presidente na urgent ang isang legislation ay hindi dapat inaabuso. Hindi inaabuso. Kailangan yung pag-certify niya na urgent, talagang urgent. May calamity, may national emergency. Wala namang calamity, wala namang national emergency. Pareho rin yan nung ginawa noong sa Maharlika. Naalala nyo yung Senado? Dahil may certification ng President na urgent, ang ginawa ng Senado kahit alas 3 na ng umaga, nagsisesyon pa. Hindi na nga naka-attend Hindi na nga naka-attend sila Coco Pimentel at si Chis Escudero. Kaya hindi na sila nakaboto. Mabuti si Risa Hontiveros, nagpaiwan pa hanggang alas 3. Ang inaasahan kasi nila Coco Pimentel at Chis Escudero, kasi mag-aalas 2 na, hindi matatapos yung deliberation, sunod na araw. Ang problema, hindi. Ang ginawa nila Subiri, nila Angara, nila Gatchalian, talagang niratsyada. Kaya yung nailabas na version ng Senado, maraming mga typographical errors. In fact, hindi lang typo errors. Mayroong section na dalawa. Section 50 yata yun at section 51. Pareho ang laman. So, maraming mga nagulo doon sa version ng Senado dahil masyadong nagmamadali. Ito naman sa Kamara, dapat hindi minadali. Ano ba naman? Di pagbalik nila, di ipagpatuloy yung deliberation. Ipagpatuloy yung deliberation na nababastos ang proseso ng pag-approve ng budget, mga kabunyog, mga kababayan. Sinusunod lagi ang kapritsyo ng presidente. Ano bang urgent dyan? Walang national calamity, walang national emergency. Hindi ito tulad ng mga nakaraang taon na may COVID. Ngayon wala. Ngayon wala. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nalulungkot tayo. So sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng ating mga talakayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.